pala isa yan, eh. Mag-aanin pa ba? Sabihin mo, sulit ba ang lahat ng to? Sulit ba ang lahat ng to? So guys, nakakuha tayo ng booking ngayong araw na to. Around 10 AM nakuha natin tong booking na to. Dalawang drop siya dalawang pick up pala papuntang San Fernando, Pampanga. Nagkakahalaga ng 2.8. So kagandahan sa booking na to, 5% lang ang commission ni Lalamove. So nandito na tayo sa second drop. So nakita nyo kanina na pick up na natin, konti lang mga tubes. Nandito na tayo sa second pick up. Tingnan natin kung ano. Tatawagan muna natin yung nandito sa Valenzuela to eh. Hello? Hello ma'am, sa Lalamove po ma'am, yung papuntang San Fernando, Pampanga. Dito po na po? Or anong pangalan? Saan po kayo? Andito na po ako sa C-Technic, kaya lang sa booking details hindi nakalagay kung anong number po ng warehouse. Warehouse is... Po, punta ko na po doon ngayon. Oo, pahanap na lang si... Thank you, thank you. Okay po. So yun guys, ayun ang mga, minsan yung mga pangit sa ano, yung mga nagbubook minsan di kinukumpleto eh. So guys, ito sisiwalat ko sa inyo. Whistleblower tayo ng mga impormasyon sa Lalamove sa booking dito sa 2,000 kg aluminum. Yung mga hindi pa nabubunyag sa inyo na experience na natin, bubunyag natin sa inyo. Pasensyahan nyo na guys, kaya ganito yung quiz natin dito, pangangatawanan ko na. Whistleblower tayo ng katotohanan kay Lalamove. Okay, punta muna natin, tingnan natin kung ano yung pipikapin. So yun, mga laminates daw yung pipikapin natin dito. Parang 5x6 ang sukat. So hintayin natin, mukhang gagamitan siya ng forklift. Ayan. So tama-tama lang, siguro matatapos dito. Ito lang ang inaano ko eh, medyo matagal ang loading kasi may pila rito ng pick-up. Yan, may mga pila ng pick-up dito. So tansya ko kung mga laminates lang siya. Medyo pricey, 100,000 may higit ang presyo eh. So okay lang na halimbawa alis tayo rito ng 12 o'clock. Kasi ang time check natin ngayon, 11:45 na eh. So tama-tama yung biyahe magagamit natin. Lunch break din naman kasi dun sa pagdadropan niya. So useless din na dumating tayo na maaga kung wala naman taong magbababa. So yan, balikan ko kayo. Bigat pala isa yan eh. Yeah. So guys, yan yung delivery rate natin. Okay, dito sa Dulala Street, dito sa Valenzuela, ang lalalim ng lubak dito. Parang pag nalubak ka, diretso ka sa Mexico eh. Diba sabi, katapat daw ng Pilipinas sa kabilang side ng mundo, Mexico. Sa lalim, parang tatagos ka na dun eh. Yan, Dulala Street, Valenzuela, ayusin nyo yung lubak-lubak dyan. Sobrang lalalim. Nandito na tayo sa NLEX, time check 12:26. Sabi kay Waze, for 46 minutes pa raw tayo makakarating doon. So pag-usapan natin guys tong booking na to, 2,850, nakita nyo kanina, di ba?
Dati, ang mga booking na long distance na ganito, kay Lalamove nasa around mga 3.5 regular booking to eh, ganun. So pansin nga naging 2,850. Ang kagandahan naman dito is 5% lang kinukuha ni Lalamove pagka long distance. Dati kasi nag 10% eh. So analyze natin guys, bakit ko ang booking to, bakit nakuha ko to. So unang-una, itong booking na to malapit sa home base natin sa Visayas Avenue. Dito lang kasi tayo sa Visayas Avenue eh. Bahay Toro, Valenzuela, and San Fernando. Then second consideration ko dito, pag pauwi ka, hindi tulad sa South, ang dami mong bayan na dadaanan. Kung in case na hindi ka man makakuha, magagapang ka, ang dami. Tapos pagdating mo pa ng, halimbawa nag-East Service Road ka sa South, dadaan ka pa na dyan ng Taguig, yung Parañaque, Taguig, Muntinlupa, which is napaka-traffic din dyan sa lugar natin. Dito naman kasi sa North, sa MacArthur lang kahit papano gumagana, hindi ganun ka-traffic tulad sa South. So yun ang consideration na tinitingnan ko. Kasi 2,850 tinignan ko sa income, meron ka malinis na 2,700. Kung halimbawa man na hindi ka makakakuha ng booking pabalik, kinumpute ko na eh, ang total na biyahe natin balikan 130 kilometers. So pag ganitong long distance dun sa sakyan natin, 10 kilometers per liter. So kakain siya ng 1,000 na gasolina. Kung halimbawa kung babalik ka, wala kang sabay, dali na kagad sa iyo 1,000. So may 1,700 ka. Kaya pipilitin natin na meron tayong pabalik para hindi naman tayo talo, medyo mas malaki yung take home natin. So matagal-tagal na rin ako hindi nakakapunta rito sa North area, yan, San Fernando. Kagandahan sa ganito kasi guys, straight eh. Hindi tulad pag na from QC area ka, pupunta ka north, halimbawa Cavite, gano'n. Dami mong dadaanan dyan eh. Halimbawa, galing kang Malabon. Yan kasi dati madalas ako dyan sa Malabon eh. Yung isang cargo dyan, dadaan ka ng Roas Boulevard, Cavitex, tas bayan-bayan sa Cavite. Yung mga ganun ba, tas pag pupunta ka ng Laguna naman, traffic din yung madadaanan mo. So dito kasi medyo mas malapit yung NLEX. So plus points na rin to. So tinitingnan ko na 43 kilometers na lang daw. So yun, medyo ang risk ng sugal dito, medyo malaki yung chances na manalo kumbaga. Kasi ang San Fernando, malapit siya dyan sa may mga tipong Plaridel, pwede kang gumapang pababa eh. Maraming mga warehouse dyan. So ang target natin, at least before 2 PM, dapat 3 PM makakuha na tayo. Kasi pag 3 PM up, critical na yan eh. Medyo minsan yung mga warehouse, under time sila, medyo maagang umuwi. So kailangan makakuha tayo ng pabalik dyan. So yun. So pag-usapan natin guys yung yung rate ng Manila Lamove. Kasi nagbabasa ako ng mga forums guys eh. Ang dami nagre-reklamo. Kesa ang baba kahit sa mga TNBS. Yung mga Grab, ang dami nagre-reklamo dyan. Yung baba daw ng pamasahe. So tinitingnan ko kasi guys yung algorithm eh. Kaya hindi ako rin masyadong nagre-reklamo. Kasi guys, medyo mahina pa ang merkado ng ng mga goods ngayon. Hindi pa peak o kalakasan ng pagbili. Unang-una, yung mga tao hindi masyadong naglalabas ng pera para sa mga extra na gastusin. Gawa nga na mataas ang bilihin eh. And then yung mga kumpanya naman, medyo nagbabudget din kasi nga medyo madadagdagan yung gastos nila eh. Medyo nagtaas din yung
base pay di ba magtataas yung base pay ng sahod. So yun yung mga factors din siguro na kinukonsider ni Lalamove na hindi ka pwedeng magtaas ng rate kung ang merkado ay nahihirapan. So siguro as si Lalamove nakikisama doon, damay na rin yung mga driver. So yun nga, yung mga nagre-reklamo. Minsan kasi dapat intindihin natin yung buong sistema Hindi rin naman tingin ko, hindi rin natutuwa si Lalamove na babaan yung fare ng ganyan. Kasi unang-una si Lalamove, yung long distance nga niya, 5% na lang kinukuha niya And then, syempre, pag binabaan ni Lalamove ang fare, automatic yung commission niya mababa din. Diba guys? So, pinipilit siguro sa akin lang hindi naman sa kinakampihan ko si Lalamove. Pinipilit lang siguro ni Lalamove na ibalanse. Kasi tingin ko si Lalamove, tingin ko dominated niya ang Pilipinas Si Transportify naman hindi masyado So gustuhin mang itaas ni Lalamove ang presyo, kailangan din pag-aralan din ang merkado. Diba? Law of supply and demand. Ika nga sa eskwela. So guys, medyo tiis-tiis rin lang naman tayo. Lalo na magulo pa yung sitwasyon sa gobyerno natin kasi na kaliwat kanan ng rally, kaya hindi nagkakasundo ang gobyerno, tumataas ang dolyar. Kahit anong gawin maganda ng Pangulo, babanatan. Kung may gagawin din ng bise, babanatan. Ganun ba? Nakaka-apekto rin sa ekonomiya natin yan Walang pagkakaisa So, yun lang guys Sa akin lang yun As a whistleblower nyo, sinasabi ko lang yung katotohanan na base sa pagkaka-analisa ko sa nangyayari. So yun guys, medyo mahaba-haba na yung kwentuhan natin. Tsaga-tsaga lang guys, talagang nasa krisis ang bansa ngayon Lalo na putok na naman ang gera, nagpupumbahan na naman. Medyo kapit lang, biyahe lang ng biyahe. Biyahe lang ng biyahe guys, darating din yung time na aayos din yan. Sana matigil na rin yung mga gulo na yan, tsaka yung mga awayan sa gobyerno natin, sinabayan pa, nakakalala ng sistema yan Kaya yung mga gustong mamuhunan sa ating bansa, nadidisappoint Puro gulo rito puro yung kampo rito nag-aakusa sa kabila ng korupsyon, yung sa kabila nag-aakusa ng korupsyon. So tayong mga drivers kapit lang, biyahe lang ng biyahe. Sila lang move, tingin ko may mga may mga parang mga advisor hindi naman basta babanat ng ganyan yan yung mga malulupit na 282 na yan kung wala silang masyadong basihan. Pero sana yun nga, nakikita ko rin sa 1,000 kg, medyo kawawa rin talaga yung rate Halos parehas na lang sa mga MPV. Diba? Sedan, MPV, halos nakikita ako. Sa mga napapanood ko, halos parehas So yun guys, medyo madilim na yung panahon dito, makulimlim. Meron pa tayong 37 kilometers sa San Fernando. So mamaya na lang ulit guys, balitaan ko kayo. Hello sir, Lalamove sir, nandito na sa pin location. Sir, dito po ba sa may mga yerong pula?
Yes po po. Yung tabi mismo ng refill gasoline station yung ginagawa building. Okay, tapos dun sa yung... Sige sir, yung atras ang basad dun sa ano yung parang may bakal na ano. Okay sir, Pabubuksan mo na. okay, sige sir. Sige po. Thank you. Okay guys, pabubuksan na raw. Hindi pa. Okay na sir. Hindi ko alam kung kaibigan mo, putang na yun, kakawal ko eh. Resibo yan. So guys, tapos na natin yung booking. Nihintay na lang natin yung GCash. So guys, yung namumroblema ako dito kasi naka-RFID tayo. Humihingi sila ng proof of kung magkano yung binayaran. Natatagalan dun sa proof kasi ang tagal mag-update ni AutoSweep dun sa app nila. Ang tagal lumabas. Minsan araw talaga bago lumabas yung update. And then yung pagpa-exit ka naman, like kanina sa San Fernando, balance lang yung pinapakita. So minsan nagtatalo pa kami ng booker doon kasi hinahanap nila yung mismong amount, kaya lang hindi updated eh. So ang ginagawa ko naman dati, sinubukan ko na rin dumaan ako sa cash lane, baka pwedeng cash na lang yung bayaran, kaso inihingan pa rin nila ng minsan nag-auto debit pa rin dun sa laman ng RFID natin eh. So doon ako namumroblema. Tulad ngayon, parang ayaw pa bayaran yung toll na 575. Hindi naman sa ayaw bayaran, parang hihintayin pa yung lumabas sa app eh. Yun yung araw ang inihintay bago lumabas, mag-update. Yun yung nakakabwisit kay AutoSweep eh. Kaya parang gusto ko nga yung easy trip. Kasi dati experience ko dun sa, kasi may kotse ako eh, may MPV ako, yung naka-AutoSweep ako, updated, labas kagad dun sa app. Tapos pagka nag-top up ka through GCash, wala pang bayad yung kay easy trip. Before yun ewan ko lang ngayon kasi medyo bihira ako maglalabas ngayon ng Metro Manila gamit yung kotse. So hanap muna tayo na makakainan. Nandito tayo sa San Fernando. O may nakita akong KFC pero tingin tayo kung yung mga medyo native dito na pagkain, yung mga dito talaga. Tingnan natin. So balitaan ko kayo mamaya. Guys, merong parisan dito. Ewan ko lang kung malinis. Pero wala eh. Tom goods na tayo. Guys, time check tayo, 2:37. Kita nyo guys yung 2,000 kg. Kaya naka-filter ako na 2,000 kg. Yun lang ang lumalabas. So 2:37, sabi ko nga ang threshold is 3. Kailangan between 3 to 4 nakakuha ka na ng booking. So gagapang na tayo medyo pabulakan. So ang ginamit ko yung in-avoid toll roads ko muna para yung ituturong gabay sa akin ay yung dadaan sa MacArthur, hindi dadaan sa NLEX. So pakita ko sa inyo guys yung ito 1,000 kg tinanggal ko. Yan kanina pa rin yan guys. So ibig sabihin yan, talagang pahirapan yung booking sa lugar na to. So medyo gagapang na tayo ng konti pabulakan kasi doon maraming warehouse doon eh. Or sana mapadaan tayo sa may San Simon. Pwede natin kahit mga 10 kilometro yan, tatakbuhin natin yan eh. So 2:38 magagapang na tayo. So yan na makikita nyo, 15% lower commission. So before kasi 10% ang long distance. So ang ginawa na lang ay ayan, 15%. So wala talaga. Ewan kung totoo yung sinasabi na you will be prioritized to take orders. Parang hindi naman umi-epekto yun eh. So gapang na tayo. Okay, nandito na tayo sa Santo Tomas, Pampanga.
Ang galing nung arko nila guys na nakalagay, Casket Capital of the Philippines. So yung mga bibili raw ng ataul dito maghanap-hanap sa Santo Tomas, Pampanga o yung magtatayo ng ano, ayun oh, mga factory ng ataul oh. Gawaan. Yung mga magtatayo punerarya dyan ha, alam nyo na, San Supplier, Santo Tomas, Pampanga, mga ataul. So guys, nakita niyo yung nangyari, no? Analyze natin. So yan, nagbabaybay tayo dyan. Ngayon, ang nangyari kasi, yung truck natin, naging blind spot siya. Hindi nakita nung nakamotor sa likod, hindi rin nakita nung SUV sa harap dahil nga mataas tayo. So ang bottom line dyan guys, dapat pagka paparating tayo sa intersection, ugaliin na nating mag-minor or mag-full stop. So, dyan makikita nyo guys, dadaan yung motor dyan sa side natin eh. Yan yung dashcam natin sa likod. So, ayan, medyo traffic dyan. Intersection kasi doon, so naghihintuan yung mga sasakyan. So makikita nyo dyan, nakahinto dyan kasi nga may mga tumatawid, nagbibigayan dun yung mga drivers. So naging blind spot tayo, both sides hindi nakita kasi nga mataas yung aluminum ba natin eh. Hindi nakikita ng driver. So dyan hintayin natin yung driver ng motor. Yung driver ng motor na yon, ano nga eh, foreigner, puti siya. Medyo may edad na siya, senior citizen. Ayan na siya, nagmumotor siya. So nasa side natin siya, so nagdire-diretso siya. Ayan, nag-overtake siya eh. Yan. So makita nyo, dumire-diretso na siya dyan. Ayun, pag dire-diretso niya, pagdating sa intersection, hindi siya huminto. Ngayon, nung hindi siya huminto, ayun, good thing na lang, gabuhok na lang eh. Hindi siya napitik nung MPV o nabangga. Talagang na-shock lang siya eh. Kaya tumumba yung motor niya eh. Parang, ayun, nangyari, hindi niya, kumbaga, nagpanic siya kasi dire-diretso siya eh. Yung MPV hindi rin kita yung motor kasi nga mataas tayo. Yung motor hindi rin kita yung MPV. Ang masama niya, nagdire-diretso siya sa intersection. Kaya yun ang nangyari. Sumemplang siya. So yun guys intersection, minor, kung maaari nga, full stop. Okay guys, time check 3:40. So pinagmamasdan ko yung booking ni Lalamove. Wala talagang lumalabas eh. Ewan mo, matumal talaga. So, sign talaga na medyo mahina ang merkado. So, eto guys, eto mapapayo ko guys, kung magmamalayuan kayo guys, make sure priority yung booking. Kasi pag regular lang, medyo hindi maganda yung kitaan. Kasi pag priority, medyo kahit papaano, kahit na wala kang pabalik, medyo sambot na nung sobra yung gasolina eh. So nandito tayo sa parking Kalumpit. Medyo
tinatamad akong gumapang eh. So, eksperimentohin natin, hanap tayo rito ng mga parkingan kahit na McDonald's. Park lang tayo ron, tambay tayo kahit gabi na. Pag minadaanan tayo McDonald's, tambay lang tayo doon. Tinatamad akong gumapang na. Total 3:40 na rin lang eh, parang medyo yung oras alanganin na eh. Yung ibang mga warehouse diyan sa tipong Plaridel yan, sa mga Marilao, medyo ano na yan, nag-ready na yan na magsara. Tsaka wala na masyadong o-order din kasi ano nga eh, Sunday sarado, so ayaw rin nilang matenggahan ng mga kargamentos or mga products. So yun, yun lang guys, payo na-witness na naman natin pag sa panahon ngayon na mahina, pag malayuan, priority lang guys So isang payo yan. Kaya ako tinatamad na ako medyo hanap ng time McDo. Jollibee, hindi ko trip tumambay dyan, parang hindi makamasa eh. McDo medyo feel at home eh, tsaka maayos yung mga parking nila. Ang Jollibee, ewan ko ba, parang hindi mo maramdaman yung na masarap tambayan. Parang tasya niya ka din. Parang isa. Mga mag-aanin pa wa. Okay, dikit mo ba? So guys, time check tayo. 6 PM na. Ngayon yung nangyaring booking na yun guys, ano lang yun jackpot. Pero alam nyo guys, 15 kilometers ang layo nun. Actually nasa Malolos area na ako eh. So bumalik pa ako. So Malolos, Kalumpit, Pulilan. So tinitingnan ko yung mapa. Hindi ko kagad sinwipe na basta-basta eh. Medyo simpleng binasa ko. Tapos clinic ko yung Pulilan. Malapit na siya sa tollgate. So sabi naman pwede tayong dumaan sa tollgate eh. So ayos na rin yun. Kasi papakancel ko sana yung kung ano eh, kung hindi papayag na dadaan sa tollgate. So dito tayo. Wala na kasi tayong load. Balance 585. Na-detect pa yung ano natin. So anyway, tutol na lang tayo yung kanina natin na 575 na tol, na nakakabuisit kay AutoSweep eh. Hindi pa niya dinidetect. Pero okay na rin lang kasi mamaya hindi na tayo dadaan dun sa cash lane. So yung kanina nga pala na toll gate, no, hindi tayo binayaran pa dun hanggat hindi wala tayong proof. So good thing lang na malapit sa bahay yun eh. In case na magka-problema, madaling puntahan. So ito, sana lang yung mapicturean natin na yung kung magkano talaga yung toll. Yung kanina kasi ayaw pumayag, balance lang eh. So dito sana lumabas kung magkano yung actual toll. Okay, diretso na natin to sa Tondo ibabagsak. So 6, according kay Google Maps, darating tayo ng 7 PM. So guys, select natin yung rate pala nito, no? Pulilan to Tondo. Ang layo niya is around parang mga 45 kilometers eh. 250 yung rate niya. Ngayon, hindi siya pasok sa long distance. Kaya 20% pa rin ang tabas ni Lalamove. So 1750, 1777 ang net natin dito. So yun, nakalimutan ko nang sabihin kanina. Okay, approaching toll plaza na tayo. Sana ipakita yung amount.
ma-detect yung ano natin, yung RFID na sticker ng auto-sweep dito sa Easy Trip. Kasi yung pa-northbound kanina nadidetect na eh. So sabi dito 504, San Fernando 786 nga rito eh. Pero bakit ang binawas sa akin kanina 575 lang, 786, Ulilan 504. So tingnan natin. Yun na nga guys, ayaw ako bigyan ng resibo kung naka-easy trip daw, kaso naka-auto-sweep. So sa susunod siguro huwag magpalo kasi dumaan sa cash lane. Bad trip. So pinicture na lang natin yung ano. Alam na siguro nila yun, madalas silang magpa-deliver dun. Kasi supplier na nila. Kasi dun pala ano lang yung parang mga breeder land dun eh. Tapos binabagsak nila sa mga distributor. So yung pupuntahan natin, yun ang mga distributor ng itlog. So magkano mamampere nun? 504. So ayan, dapat lumalabas yan kasi minsan hinahanapan kami. Oo. Okay, thank you. Bakit yung toll fare doon 1.9? Ulilan tayo galing. So guys, tumawag yung doon sa Tondo. Tawagan daw siya pag malapit na para ma-readyan ng parking. Mukhang pahirapan ng parking. Pipilita ako na pahirapan ng parking doon. Nandito na tayo sa puso ng Tondo, sa may Herbosa, kanto ng Franco. Dito raw tayo maghintay. Guys, time check muna tayo. 8:40 PM. So natapos ng around 8:35 PM yung booking. 7 to 8:35. Ngayon, binayaran naman yung toll pero hindi tayo binayaran ng waiting time. Sabi nung may-ari nung mga itlog, hindi raw siya nagbabayad ng ganon kasi lugi daw siya. So hindi na ako nakipagtalo. Sabi ko okay na lang. Pero guys, pagka itlog pala masyadong mahirap na booking. Halimbawa first booking mo sa umaga yon, hindi maiwasan talaga. Alam nila na may ano talaga eh, yung aksidente, may mababasag ganun, tsaka malansa siya guys. Talagang kasi yung mga pinikap natin meron din yung mga basag na tinitinda rin nila, may mga biyak na, may mga butas na yung iba hindi iwasan, nag-i-spill talaga sa sa lagayan. So yan, makikita nyo guys sa insert ko yung yung naging itsura niya. Ang baho guys, ang lansa. So medyo eguls talaga sa sa pagka-itlog. Medyo parang sa susunod, kung may ibang choices naman na booking, parang hindi ko kukunin pag-itlog eh. Pero no choice guys eh, kailangan yun lang sa akin hindi ko kukunin kung may ibang choice. Pero dapat guys sa ganito walang arte eh. Maging ka na lang handa. Siguro ba magandang dalhin, may dala tayong walis, walis tambo, tapos extrang tubig, yung walis na yung waterproof, tapos tubig kasi nakakahiya guys sa magme-next booking ka tapos medyo malansa. So yun, sinare ko lang sa inyo guys
siniwalat ko na naman sa inyo, nag-whistleblower na naman tayo. Na ganun pala guys pag itlog. Nakita nyo naman kanina, halos buong sahig natin, kalat-kalat yung itlog eh. So bukas yan, sigurado bugok-bugok na yung amoy niyan. So yun, tingnan na lang natin kung makakahanap pa tayo. Pero pag-home na yung ruta natin ngayon eh. Hindi na tayo, bala ko sana lagalag tayo ngayon eh. Alam niyo yung lagalag guys. Gusto ko talaga ma-experience yun eh. Yung kung saan abutan kahit na hanggang gabi. Yung parang basta yung kasi yung mga ibang nakikita ako sa kalsada na natutulog eh. Pero yung sa atin naman, yung parang lagalag na yung gagabihin lang. Although gabi na ngayon, yun guys yung sinasabi ko eh. Kita nyo yung mga booking dito, sobrang tatagal ng loading and unloading. 2 booking lang yun. Nag-start tayo 10. Ang oras ngayon 8:40 na. So 10 hours. Bawat booking guys kumain ng 5 hours. Kasama na yung biyahe tsaka yung loading and unloading. So yun, balikan ko na lang kayo kung meron pa. Pero kung wala na, next time ulit tayo guys. Guys, lumitaw na naman ang Magical 282.